Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga tagapagkinig at sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatid, sa lahat. At bago po tayo magpapatuloy, nais ko munang magpasalamat at isang magandang umaga po sa ating mahal na Haring Philemon Onofre Ambonanza na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas noong July 27, 1982 at sa ating butihing Pangulo at Chairman ng Kingdom of God, walang iba, si Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, at sa lahat ng mga anak ni Mang Haring Philemon Onofre Ambonanza at sa aking mga kapatid na mga disipulo na nandyan ngayon sa iba't ibang region sa buong Pilipinas, at sa lahat ng ating mga 70 prophets o provincial leaders sa buong bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga municipal leaders sa buong Pilipinas, mga barangay leaders, at sa lahat ng membro ng kaharian ng Diyos, isang mapagpalang araw, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, mga ilang mga buwan o mga linggo na hindi tayo nakapag-live dahil po sa pawala-wala yung signal ng wifi dito sa amin. So, ngayon lang nagkakaroon ng pagkakataon na makapagbahagi ako sa inyo ng kunting kaalaman na nagmumula sa ating mahal na Supremo o ang mahal na Haring Philemon Onofre Ambonanza. So ito pong maririnig ninyo ay hindi po ito ay sa akin. Ito po ay natutunan o itong kaalam na ito ay nagmumula po sa ating mahal na hari na siya po ang nagbigay ng ilang mga paliwanag sa mga talata na ating tatalakayin. So, yung una nating topic ay sinasabi natin doon kung saan nga ba ang kaharian ng Diyos o ano nga ba ang kaharian ng Diyos. Dahil sa napakaraming mga tao na nagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos, marami din ang iba't iba ang paniniwala tungkol sa kaharian ng Diyos, na ang sabi ayon sa iba na ito ay nagmumula doon sa kalawakan at ito ay ibibigay dito sa atin sa pamamagitan ng walang ni isa na nakakaalam. Yan. Mayroon din nagsasabi na ang kaharian ng Diyos ay doon pa sa kalawakan na nasa likod o nasa ibabaw pa ng mga ulap. Na tinatalakay natin doon na sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay makikita lamang dyan sa langit. At napaliwanag ko doon na ang langit ay nasa kalagitnaan lang ng dalawang tubig, na ang dagat ay ang isang tubig at ang tubig na nasa ibabaw ay ang ulan, at ang kalagitnaan noon na ay ang kalawakan, yun ang tinatawag na langit. Yan. So, dahil doon, malalaman natin na ang langit ay wala doon sa sinasabi ng iba na nasa ibabaw ng kalawakan, nasa ibabaw na sinasabing ibabaw pa ng atmospheric heaven, ibabaw pa ng starry heaven.
yung Paradise 7 dahil nakasaad dito sa banal na aklat sa sinulat ni Moises sa panimula, no, na ang langit ay wala doon, nandito lang. Oh. So ngayon, since nandito sa atin, sa sanlibutan, yung langit na tinatawag, so ngayon, hahanapin natin. Hahanapin natin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng banal na aklat. Dahil itong mga pangyayari o kasalukuyang mga pangyayari sa mundo ito ay nakasaad na. Ito ay tapos na. Ika nga. Mama, wala Tayo may lang ice. ay sumusunod Mama, lang wala ice. sa Ikaw script. na to. Sa pamamagitan ng banal na aklat. So lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga mangyayari pa ay gawa na narito sa banal na aklat. Pero wala lang o hindi lang, bihira lang ang makapagsabi dahil hindi sila binigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa pag-intindi at sa pagpaliwanag. So ngayon, bibigyan natin pansin itong talata na sinasabi hahanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. So, hinahanap natin ang kaharian ng Diyos noong una nating topic. So, napaliwanag natin na wala doon sa tinatawag na kalawakan yung langit. So, saan pala? So, ang langit ay nandito lang sa atin, no? Itong tinitirahan natin. Dahil short na pagbabalik natin doon na kung saan naninirahan ang Diyos noon, ayon ay tinatawag na langit. So, ang tinitirahan ng Diyos noon ay doon siya naninirahan sa Eden. Kasama niya ang unang tao na ginawa na si Adan at si Eva. So, ang unang langit is yung tinitirahan ng Diyos, yung Eden. Dahil nang nakasala si Adan at si Eva, pinalaya sila doon. So, pinalaya sila doon ng Diyos at naninirahan sila sa ibang lugar hanggang sa dumating at dumami yung mga tao hanggang sa panahon ni Abraham. Ang Diyos ay nakipag-usap doon kay Abraham, Isaac, hanggang sa dumating kay Jacob. So, ang istorya ng Jacob ay doon mula kay Abraham ay sa Kanaan. At kay Jacob doon sa Israel hanggang sa dumating kay Jesus Christ na doon sa Jerusalem. So saan nga ba ang Jerusalem? Andoon ba sa kalawakan? So hindi. Nandito lang sa lupa. Nandito lang sa tinitirahan ng mga tao. So ngayon, hindi na natin hahanapin doon sa kalawakan ng kaharian ng Diyos. So dito natin hahanapin sa sanlibutan o dito sa lupa. No. So sa pamamagitan ng pagtatalakay sa nakasulat dito sa Genesis na nakasaad dito, at sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papaghiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. So, mayroon ba kayong mga idea tungkol dito sa nakasaad sa talatang ito? O bago po tayo magpapatuloy, good morning pala sa ating isang masugid na taga-subaybay, ang ating isang provincial director o provincial leader ng Negros Oriental, walang iba si Hari Jerry Nama, watching from Giholngan, Negros Oriental, from Kingdom of God chapter o provincial chapter ng Giholngan. Good morning, King Jerry Nama. At sa atin ding isang provincial leader ng Iloilo. Good morning sa iyo, Prince John Carlos Mata. Wala day klase ron kay tanaw man. So, good morning. Good morning pala. So ipapatuloy natin
ang ating tatalakayin. No? At sinabi ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata. So, sino ang sinabihan nito? No? Itong si Rebecca ay sinabihan ng Panginoon na mayroong 2 bansa na nasa kanyang bahay bata. So, kung ating intindihin, kung atin itong tatalakayin, wala man sigurong tao o wala man sigurong babae na magbubuntis ng 2 bansa. So, ito ay talinhaga, no? Ito ay malaking talinhaga. Bakit? Sa palagay nyo nga, totoo nga ba ito na isang babae ay magdadalang tao o magbubuntis ng 2 bayan? Sinasabi dito, ang 2 bayan, at sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa inyong bahay bata. 2 bansa daw ay nasa kanyang bahay bata. Sinabihan ito si Rebecca ng Panginoon. So, kung natin itong tatalakayin, hindi talaga ito totoo. Kung mababaw lang ang pagkaintindi natin dito, kung hindi tayo maniniwala. Imagine niyo, magbubuntis ng 2 bansa ang isang babae. O bihira, o hindi talaga totoo. Pero, nang dahil kay mahal na Haring Philemon Ondo Priambunanza, binigyan niya ito ng paliwanag. No, binigyan niya ito ng paliwanag na itong si Rebecca, no, itong talatang ito ay isang talinghaga. Na itong si Rebecca ay ginawa ng Diyos na ito, si Rebecca ay nag-represent ng buong mundo. O buong mundo itong si Rebecca. Na itong si Rebecca ay magbubuntis ng 2 bansa dito sa mundo natin. Makikita itong 2 kambal na bansa. Paano natin masasabi na kambal na bansa? Wala naman sigurong bansa sa ngayon na magkatulad o sabay na nadiskubre o sabay na o magkapariha ba? No, pareha katulad ng kambal. So, magkapariha yung kambal. At yung kung pariha din sa taon, pariha ng araw kung kailan sila ipinanganak. So, ito ay napakalaking suliranin, no, na kailangan nating lutasin dahil hahanapin pa natin. Imagine niyo, more than 200, almost 250 ka mga countries sa buong mundo, hahanapin natin doon yung 2 kambal na bansa para makikita natin kung sino dito sa sulat ni Moises na sinasabi ng Panginoon doon kay Rebecca na 2 bansa ang hahanapin. So, to make the story short, pupunta tayo doon sa history dahil itong Bible ay hindi lang isang factor ang nandito sa Bible, kundi 4 na factors ang narito sa Biblia. Una, itong prophecy, history, science, at mathematics. So, hindi lang ibanghilyo, hindi lang gumagawa tayo ng homily tungkol sa mga verses and chapters sa Biblia, kundi marami dito mga factors na kailangan malaman ng tao. So, tatalakayin din natin ang history kung bakit, no, para ma-fit in natin dito sa nakasaad dito sa banal na aklat na 2 bansa ay nasa iyong bahay bata. O sinasabi natin doon sa una na itong si Rebecca ay ginawang mundo na itong mundo ay magluluwal ng 2 bansa. So bago magbubuntis, no? Magbubuntis ang isang tao bago mapanganak,
bago maipanganak o bago manganak ang isang buntis, ay aabot muna ito ng 9 na buwan bago magkaanak. Diba? So, pagdating ng araw ng kapanganakan, kailangan ito ng kailangan dito yung tutulong sa paglabas ng bata. Kumadrona, ika nga. Kung tama ba, kumadrona o yung Baby ka. tagapagluwal. Kasi noong panahon na wala pang nurse noon o wala pang midwife. Mama, baby So, to. para mapalapit-lapit, gagawin natin midwife, yung tagapaglabas ng bata sa sinapupunan ng babae na nagbubuntis o nagluluwal. So, balikan natin, itong si Rebecca ay yung mundo na magluluwal ng 2 bansa. So, sino naman dito yung midwife o nurse na tutulong sa pagluwas ng sa paglabas ng 2 bata? So, babalikan o pupuntahan natin ang history sa buong mundo. Pupunta tayo dahil sa panahong noon, kung iti-trace natin ang history ng mga bansa, mayroong mga discoverer. So, mayroong mga discoverer kung sino ang nakadiscover ng mga lugar na ito, mga bansang ito. So, babalikan natin ang mga history, i-research natin ang mga history sa lahat ng mga bansa para makikita natin ang kambal na bansa, kung sino dito ang kambal. At Mama, sino yung tagatulong sa paglabas ng bata. So, kung titingnan natin ang history, ang Spain noon, ang Espanya, yun ang tinatawag na Mistress of the Sea noong panahon. Ang Mistress of the Sea, itong Spain. So, ano ba ang papel ng Spain dito sa mundo? Dahil ang ginawa natin, itong si Rebecca ay ginawa nating mundo. So, ano ba ang papel ng Spain? Ano ba ang malaking papel ng Spain dito para mailuwal itong 2 bansa? So, kung tatalakayin natin, itong bansa ng Spain noon ay tinatawag na Mistress of the Sea. Dahil tinatawag siyang Mistress of the Sea dahil itong bansang Spain ay nagmamay-ari noon ng naglalakihang mga barko. Marami silang barko. So, ang history o ang story goes like this. Itong si Christopher Columbus. Itong si Christopher Columbus, taga Genoa, Italy. So, Italiano itong si Christopher Columbus. So, isa itong Italiano na malaki ang kanyang isip. Dahil habang siya ay nasa dalampasigan, nakatayo siya doon sa dalampasigan, natanaw niya ang napakalawak na dagat. At habang tinitingnan niya ang mga alon na pumupunta doon sa dalampasigan, sumagi sa kanyang isip na kung mayroong mga alon na pumupunta dito sa dalampasigan, mayroon ding alon doon sa kabila. Yun ang sumagi sa kanyang isip. So, kung mayroon mang isla rito, mayroon din doong isla. Yun ang sabi niya. So, nakikita niya na ang Spain noon ay ang tinatawag na Mistress of the Sea. So, tinatawag niya Mistress of the Sea ang Pilipinas. Ang Spain. So, sumagi sa kanyang isip na pupuntahan niya ang Spain. So, mula sa Italy, pupuntahan niya doon sa Spain para isang guni doon sa kinaukulan ang nasa isip niya. So, si Christopher Columbus ay naglakad mula sa Genoa, Italy patungo sa Spain.
So, naglakad siya hanggang sa dumating siya doon sa Larabida. Napunta siya doon sa Larabida at nakilala niya itong si Marchena na isang mongha doon sa Larabida. So, sinabi niya doon kay Marchena ang tungkol sa naisip niya na kung mayroon mang alon sa dalampasigan doon sa Italy, mayroon din doon sa ibang lugar. So gusto niya sa makatwid, gusto niyang mag-discover ng ibang isla. So sinabi ni Marchena, dahil si Marchena ay labas-pasok doon sa palasyo ng Reyna, sinabi niya, gusto niya nasabihin yung mungkahi ni Christopher Columbus doon sa Reyna. Pero ipinagkait ng tadhana na itong si Marchena ay hindi makapagsabi doon sa Reyna dahil sa mga adviser pa lang. No, sa mga adviser pa lang ng Reyna ay tinanggihan na itong si Marchena dahil sabi pa ng mga adviser na hindi totoo yung sinasabi mo na mayroon pang lugar doon. Dahil pag umabot na tayo dyan sa horizon, mayroon na dyan kimba o mayroon na dyan pangpang na mahuhulog ang lahat ng barko. Yun ang paniniwala ng mga adviser ng Reyna. Kaya umuwi si Marchena, bumalik siya doon sa pasamantalang tinitirahan ni Christopher Columbus. At sinabi niya doon kay Christopher Columbus ang nangyayari na hindi naniniwala yung mga adviser ng Reyna. So, si Christopher Columbus ay malupaypay na nagsasabi na uuwi na lang sila. O pupunta na lang siguro sila doon sa Roma o para isang guni yung mga nasa isip niya. So, naglalakad sila si Christopher Columbus kasama ang kanyang anak na si Diego. O, naglalakad sila hanggang doon sa hanggang umabot sila naglalakad sila at nakita nila itong si Juan Perez. Itong si Juan Perez ay nagtatrabaho din doon sa palasyo. Na sinabi din niya ang kanyang pakay na gusto niyang makadiscover ng ibang lugar para mapatunayan yung nasa isip niya. Kung mayroong alon dito, mayroon din doon. So, sinabi niya at sinabi din ni Juan Perez na ipaalam niya doon sa Reyna yung nasa isip ni Christopher Columbus. So, naglakad si Christopher Columbus hanggang umabot sa France. At si Juan Perez naman ay nandoon na dumalo sa meeting doon sa palasyo. At sinabi ni Juan Perez doon sa Reyna ang nasa isip ni Christopher Columbus. At success, nasabi ni Juan Perez lahat ng mga sinabi ni Christopher Columbus doon sa Reyna at ang Reyna ay nagagalak. Nasiyahan ang Reyna sa sinabi ni Juan Perez tungkol kay Christopher Columbus. Kaya sinabi ni sang Reyna na minadalian niyang pinag-uutos na habulin si Christopher Columbus at dalhin pabalik doon sa palasyo. So naglalakad sila dahil nung araw lakad lang kung wala kang kabayo. So naglalakad si Christopher Columbus kasama ang kanyang anak at doon sila inabutan sa France. Inabutan sila ng mga kawal doon sa France at pinabalik si Christopher Columbus doon sa Reyna. So, nandoon na, nag-usap na sila ng Reyna at ni Christopher Columbus. Nagagalak, malaki ang kagalakan ng Reyna dahil mayroong tao na gustong magdiskubre ng isla o magdiskubre ng ibang lugar. Gusto na magkadiskubre ng ibang lugar. Kaya
sinabi ng Reyna na mag-raise siya ng fund para matutuloy itong expedition na ito. So, matutuloy itong expedition na to at para mapatunayan yung nasa isip ni Christopher Columbus. So, yung hikaw niya, yung mga kwintas, binibinta nila para maipon, para makalikom ng panggastos para sa expedition na ito. So, nang nakalikom na, nagbigay ng 3 barko itong Reyna. Dahil sila ay ang tinatawag na Mistress of the Sea noon. So, mayroong barko na 3 na ibinigay itong Reyna kay Christopher Columbus para sa kanyang expedition. No? Para sa kanyang expedition. So, anong barko na ito? Ito ay barko ng Niña, Pinta at Santa Maria. So, 3 barko lang ang ginagamit ni Christopher Columbus sa paglalayag. So, naglalayag na sila. Naglayag na si Christopher Columbus kasama ang 3 barko. Oh. Habang naglalayag itong si Christopher Columbus, panay tingin o panay tanaw nila sa unahan. Dahil yung pinupuntahan nila ay puro dagat. Mga ilang araw na. Ilang araw na ang nakalipas sa kanilang paglalayag na wala pa rin silang nakikitang mga isla. Mula sa Spain, naglalayag sila. Wala silang makikitang mga isla. So, napakalawak pala ng dagat. So, habang naglalayag sila, may nakikita sa unahan itong si Christopher Columbus na sobrang itim. Sobrang itim. So, sumagi sa kanyang isip na baka ito ay isla na. Dahil napakaitim. So, dali-dali silang pumunta doon para matingnan at mapatunayan ang kanilang nasa isip na ito ay isla nga. Pero nang palapit ang barko na dinadala ni Christopher Columbus ay pawala yung itim na nasa unahan. Dahil ang itim pala na nasa unahan ay ito pala ay unos lang. So nawala. So sumagis kayong isip ay hindi pala totoo na mayroong isla. So ilang araw din ang paglalayag nila hanggang sa may nakita noong October 11 na nakakita si Christopher Columbus na kumpul-kumpulan ng mga putol na mga sanga, mga kawayan, mga dahon na lumulutang sa dagat. At may nakikita din siyang isang ibon na nandoon. Oh, nakita niya. So, habang nakikita niya, sinasabi niya, kung mayroong ganito na mga sanga, mga dahon, kung mayroong lupa. O, mayroong lupa. So, hinahanap niya yung lupa kung saan kaya. Kasi marami ng mga dahon, mga sanga, dala yun ng baha. So, nakikita niya yung isang ibon na nandun. Lumipad yung ibon. At yon ang sinundan ni Christopher Columbus kung saan patungo ang ibon. So, hinahabol nila, tinitingnan nila kung saan pupunta yung ibon. Umabot na hanggang sa napalapit sila doon. Sinusundan kasi nila ang direksyon kung saan patungo yung ibon. So, nakakita din sila ng isla. Anong isla nga ba ito? Ito ay ang Bahamas Island. Doon si Christopher Columbus naglanding sa Bahamas Island noong October 12, 1492 sa Bahamas Island. Doon. Kaya ang Bahamas Island ay sa Cuba. Sakop ng Amerika. Di ba? Sakop ng Amerika. So, ang pag-discover ng Amerika is October 12, 1492 dahil ni Christopher Columbus. Hindi lang isang beses na napunta diyan si Christopher Columbus
maraming bisis na silang pabalik-balik dyan. Pero ang una nilang napuntahan itong Bahamas Island na nakikita niya doon itong mga Red Indians na nakasaad sa banal na aklat na mapupula. Bulagaw, sa Bisaya pa, Bulagaw. No? Aya. So, unang bansa pa lang yan na ating nakikita dahil nakasaad dito sa 23, Genesis 25:23 na dalawang bansa ang nasa bahay bata. So, babalikan natin itong si Rebecca. Ito ay ang manganganak ng dalawang bansa. So, nakita na natin yung panganay na bansa, itong Amerika, sa pamamagitan ni Christopher Columbus na itong kumadrona natin na bansa na Spain, na siya ang nagpaluwal dahil sa tulong ng Spain na diskubre ang Amerika. So, nang nadiskubre na ang Amerika, so, mayroon na tayong isang bansa na nadiskubre na sinasabi dito na dalawang bansa na nasa iyong bahay bata. Amerika, una nakita, di ba? O, bago po tayo magpapatuloy, salamat kay Jeffrey Inodio, no? He is watching now from Bacolod City, and also to Ding Chopilo. Ma'am, kumusta ang ating provincial coordinator ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at ang Philippine Deuterium Development and Management Corporation? Ma'am Lourdes Chopilo is watching from Aklan. From Aklan. And also to Ma'am Nani Bulianos, good morning. She's watching from 3C Martires, Cavite right now. At bago ko rin malimutan itong ating municipal coordinator, municipal leader, municipal coordinator from Batan, nalimutan ko lang, no? Itong si Renato Chidusio, no, watching from Aklan also. Ipapatuloy natin, no? Unang nadiskubre o unang iniluwal itong bansang Amerika. Iniluwal ang bansang Amerika noong October 12, 1492. So, iniluwal ito sa pamagitan ng pagtulong ng Spain na siyang ginawa na Diyos na kumadrona para mailabas ang una sa dalawang anak na nasakyan ni Rebecca. So ngayon, ano namang bansa itong kakambal ng Amerika? So marami dito ang hindi maniniwala. Bakit naging kambal itong dalawang bansa? Una, na-discover na natin, mayroon na tayong idea na itong Amerika ay ang unang bansa na iniluwal. Nga maihambing natin dito sa talatang ito. So, ang pangalawang bansa, mayroon ding history o nakalipas na istorya na kailangan nating sundan. So, dahil nga ang Spain noon ay tinatawag na Mistress of the Sea, dahil sa nakapaglayag na si Christopher Columbus nang binigyan ng 3 barko, Niña Pinta at Santa Maria. So ngayon, hahanapin natin kung anong bansa ang kakambal. Anong bansa ang kakambal nito para ma-trace natin o mabigyan natin ng paliwanag kung anong mga bansa ito. Una, nakita na natin yung unang bansa ay ang bansang Amerika. So ngayon, mayroon na namang istorya na sa pagdiskubre ng isang bansa sa ibang bansa. So hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman kung sino itong si Ferdinand Magellan.
No? Itong si Ferdinand Magellan, ito yung discoverer ng ating bansa. Pero bago pa natin pagpatuloy, titingnan muna natin ang istorya. Dahil itong si Ferdinand Magellan ay manlalayag na talaga. Even pa noon, no? So, itong si itong si Ferdinand Magellan ay hindi taga Spain, kundi isa itong Portuguese. So, isa itong Portuguese na isang farmer at sometimes maglalayag din. No? So, habang doon sa kanila, no, narinig niya yung balita na na-discover na ni Christopher Columbus ng Amerika, at siya naman doon ay gusto niyang makatulong to spread out Christianity. So dahil siya, parang nabagok na siya siguro doon lang sa kanilang kasi nagugunting siya ng mga hayop doon sa kanila. So sometimes din bagay sa kanyang isip na pupunta siya doon sa Portugal para sabihin na gusto niyang mag-discover ng ibang bansa. Pero ang Portugal noon ay mahirap. Walang kapasidad para makadiscover ng ibang lugar. So, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa Spain. So, ang Portugal at ang Spain ay magkalapit lang, di ba? Magkalapit lang ang Portugal at ang Spain. So, bago siya pumunta doon, mayroon ng gulo na nangyayari between Spain and Portugal dahil sa pag-angkin ng mga boundaries. Dahil sa pag-angkin ng mga boundaries itong Cape Verde, no? Pag-angkin. Gusto angkinin ng Spain, gusto angkinin ng Spain ang pamumumayari ng Portugal. So doon nagkagulo doon. So dahil ang Roma noon ang siyang hari ng buong bansa, so ang Rome ang nag-decide, no? Ang Rome ang nag-decide sa pamamagitan ng Santo Papa noon, Alexander the 13th, na hatiin sa pamamagitan ng Cape Verde at ang Canary Island. Doon inilagay yung parang hatian na nagmula doon sa Canary Island at sa Cape Verde. Nahati ang sa east ng Portugal at sa west ay sa Spain. So ang taga east ay hindi pwedeng pumasok din sa west at ang west naman ay hindi pwedeng pumasok doon sa east. Dahil hinati na yon ng Santo Papa. So mayroon ng pagbubukod. So, hindi ka na pwede, ang Spain hindi na pwede makapaglayag na dadaan doon sa Portugal. At ang Portugal din hindi pwede maglalayag na dadaan sa Spain. So kaya nga noon ang nangyari. So itong si Christopher Columbus ay pumunta doon sa Spain para manghihingi ng tulong kasi gusto niyang makidiskubre ng mga isla. So pumunta siya doon. Nang pumunta siya at kinausap niya yung reyna, binigyan pansin agad ng reyna yung sangguni niya dahil naranasan na ng Spain ang pagdiskubre ng bansa dahil kay Christopher Columbus. So madaling salita, na-approve agad na ang gusto ni Ferdinand Magellan. So sa madaling salita, binigyan ng 5 barko itong si Magellan. Itong Antonio, Santiago, Concepcion, Trinidad at ang Victoria. So 5 barko.
5 barko ang ibinigay ng Spain doon kay Ferdinand Magellan. Antonio, Santiago, Concepcion, Trinidad, Victoria. So 5 barko. So binigay na doon at nagsimula ng naglayag si Ferdinand Magellan. So karga nila ang mga maraming pagkain, maraming tao, dala nila dahil to spread out Christianity. Kasama din nila ang pari noon na si Father Pedro Valderrama, sila si Sebastian Delcano at si Enrique Malacca. Kasama nila doon si Enrique Malacca, na itong si Enrique Malacca ay dating taga Cebu na kinuha o inalipin doon sa Malacca. Kinidnap kasi itong taga Cebu doon sa mga pirata at ibinibinta doon. At itong si Enrique Malacca ay nabili ng Spain. So, Cebuano itong si Enrique Malacca. So, nasali din si Enrique Malacca sa navigation o exploration na ito. So, 5 barko. So, 5 barko ang ibinigay ng Spain sa kanila. So, naglayag sila. So habang sila ay naglalayag, nasa kalagitnaan pa lang ng dagat sila. Itong Antonio at Santiago ay hindi nakayanan yung panahon dahil inabutan sila ng bagyo. So, bumalik itong Antonio at Santiago doon sa Spain. So, ilan na lang ang naglalayag. So, bali 3 na lang ang nagpapatuloy sa paglalayag. So, inabot na sila ng gutom dahil ilang araw, naging buwan, na hindi pa sila nakarating o hindi pa sila nakadiskubre ng lugar. Dahil hindi sila pwedeng dumaan doon sa Portugal eh. So, dito sila sa kabila dumaan. Malayo-layo yung mga pinupuntahan nila. So, hanggang sa umabot na punto na gutom na sila, na kahit na yung mga design lang ng kanilang mga barko ay kinuha na nila. Pati yung mga daga na nandoon, kinuha na nila at kinakain nila dahil umabot na sila ng gutom dahil sa paglalayag. At naubos na yung kanilang mga dalang pagkain. So hanggang sa dumating ang panahon na nakadiskubre na sila ng isla. So gabi nang dumating sila, no? Gabi nang dumating sila doon sa Limasawa Island. Nakita kasi nila itong Limasawa Island na napakaraming ilaw ang isla. So sabi nila, kung maraming ilaw, maraming tao siguro dito dahil napakarami at napakaganda, napakaraming ilaw. At dumaong sila doon sa Limasawa Island. Nang dumaong sila doon sa Limasawa Island sa Leyte, pagdating nila doon, puro bato at kakahuyan pala ang kanilang naratnan doon. Walang katao-tao doon. Bakit? Kasi ang lugar na iyon ay tinatawag na Enchanted Island. Enchanted Island na kahit na hanggang sa ngayon, kung pupuntahan natin doon, ang Limasawa Island, hanggang sa ngayon, marami pa rin silang kababalaghan na makikita doon dahil ang lugar na yon ay tinatawag na Enchanted Island. Maraming naninirahan na hindi tao doon sa Limasawa. Kaya naglayag sila ulit. March 16, 1521 na yon. Naglayag sila ulit at napunta. Saan sila napunta? Na papunta sila galing Leyte, pumunta sila, naglayag sila hanggang sa nakarating sila ang isang barko ay nalunod. Nalunod yung isang barko nila doon sa Maribohok, Bohol, itong si Concepcion. Itong Concepcion na barko ay nalunod doon sa Bohol. So 2 barko na lang ang naiwan. So
nang napunta sila doon sa Bohol, no? Hanggang sa naglayag sila, patuloy silang naglayag dahil doon sa Bohol, no? Sabi nila wala pang pagkain doon. Kaya naglayag sila hanggang sa dumating sila doon sa Cebu. Dumating sila doon sa Cebu at nakita nila doon sila si Raha Humabon at kasama yung asawa niya. Doon sila. So, yan ang history ng pagdiskubre ng Pilipinas. Nadiskubre ang Pilipinas ng March 16, 1521. Sa pamamagitan ng Spain. Bago tayo magpapatuloy, kumusta Ma'am Rena Origi? Watching from Paranaque, and also to Sir Jury Sarabia. Good morning, sir. Watching from Sumag, Bacolod City. Kumusta kayo dyan? Papatuloy natin. So, dalawang bansa na ang nakikita natin. Unang bansa, itong bansang Amerika, at ang ikalawang bansa, no? Ang unang bansa na discovery ng Spain, na itong Spain ay ang tagapagluwal. Yun ang tumutulong para mailuwal ang dalawang bansa, na ang panganay na bansa ay itong Amerika at ang kakambal na bansa ay itong Pilipinas. So dalawang bansa na, no? Sinabi dito, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at sinabihan itong si Rebecca ng Panginoon. So ang Rebecca ay nagiging sanlibutan na nagluluwal ng dalawang bansa. At ang unang bansa ay ang Amerika at ang pangalawang bansa itong Pilipinas. So, ang dalawang bayan ay papaghiwalayin mula sa iyong tiyan. Papaghiwalayin, at ang isang bayan ay magiging malakas, at ang isang bayan ay malakas kaysa isang bayan. So titingnan natin itong Amerika, between America and Philippines. Saan ba dito ang malakas? Di ba malakas ang Amerika kontra sa Pilipinas? Ang sa Amerika mayroong canyon, at dito sa Pilipinas mayroong pagsurit-surit. Doon sa Amerika mayroon na silang traktor. Dito sa Pilipinas kalabaw pa lang ang ginagamit. So kung titingnan natin sa innovation ngayon, ang Pilipinas mahina kontra sa Amerika. Amerika mas sila, marami silang alam sa ngayon sa computer. So mahina ang isang bansa kontra sa isang bansa. Dahil nakasaad dito, dalawang bayan ay paghiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang iyong bayan ay magiging malakas kaysa ibang bayan. So napakalakas ng Amerika sa ngayon, no? At ang itong isang bansa, itong Pilipinas, itong kakambal ng Amerika, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Kung titingnan natin kung totoo ba itong Amerika ay siyang matanda na maglilingkod sa bata, mas bata. So, sa panahon ng gera dito sa Pilipinas, dahil ang Pilipinas ay inano ng mga Hapon, no? Ay inalipin ng mga Kachila for almost 333 years tayong naging alipin ng Spain, at inano din tayo ng Japan. No, sino ba ang tumulong na bansa? Walang isang Pilipino o hindi pumunta ang presidente natin doon sa Amerika para manghingi ng tulong doon sa Amerika, kundi kusang loob ng Amerika ang tumulong dito sa Pilipinas. Dahil udyok yun ng espiritu, dahil kailangan yung mangyayari na itong Amerika ay tutulong dito sa Pilipinas. Dahil nakasaad yan sa banal na aklat na ang matanda ay maglilingkod sa mas bata. Yan. Kaya yun ang nakatagong lihim dito sa banal na aklat. So hindi lang natin na kung babasahin natin ang banal na aklat na katulad lang ng comics ang pagbabasa natin, hindi natin talaga maintindihan kung ano ang narito. So kailangan talaga natin ng knowledge
and wisdom sa banal na aklat para natin maintindihan ang nakatagong mga lihim dito sa banal na aklat. No? Imagine nyo, babalikan natin, sinabi dito, at sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa inyong bahay bata. Imagine kung hindi natin palalawakin ang ating isip, hindi natin mapagtanto, hindi natin makikita ang katotohanan na itong si Rebecca ay sinabihan ng Panginoon na magluluwal ng 2 bansa. Ito napaka imposibleng mangyayari na isang babae ay manganganak ng bansa. So, kailangang palawakin, kailangan ng knowledge and wisdom para malaman natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, maraming salamat sa ating Ma'am Jacqueline Santiago. No? She is watching us right now. Kumusta, ma'am? Hello, at hanggang dito na lang siguro, at hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkakataon. Mayroon na naman akong maibahagi kahit na kunting kaalaman tungkol sa banal na aklat, na itong kaalam natin, babalikan ko, ay nagmumula sa ating mahal na Haring Philemon Ondocrian Bonanza, na siyang nagbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol dito sa banal na aklat. Maraming salamat at sa muli, magandang umaga. Ito po ang inyong lingkod, Giovanni Ciaris, nagsasabi o na nag-iwan na magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po.